Buksan po natin ang ating teksto sa Lucas chapter 10. If you are using the Pew Bibles in our church, just pull up the ribbon and you're there. Sige po. So, Luke chapter 10, verses 25 to 37. Church, hear the word of God. And behold, a lawyer stood up to put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? How do you read it? And he answered, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. But he, desiring to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among the robbers, who stripped him and beat him, and departed, leaving him half dead. Now, by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? He said, The one who showed him mercy. And Jesus said to him, You go and do likewise. Church, this is the word of the Lord. Salamat po at tayo po'y makakaupo. Meron po kaming kapitbahay at sila po'y nabigyan ng labrador na aso. And months old pa lang po ito. Pinigay po ito nung kamag-anak nila. That's why for them, they are like compelled na alagaan yon. Pero in the first place, ayaw po nila na alagaan yon dahil, of course, yung kalakip na responsibilidad at budget. Right? For some of us, kailangan magandang pagkain. Ganun po yung mga kailangan gawin sa mga pets. Ngunit isang araw, recently lang po ito, meron pong sasakyan na dahan-dahan na nasagasaan itong asong ito. At talagang napilay, I think, nasaktan. Hanggang sa yung may-ari po na, again, as I've mentioned, ayaw nga po niyang alagaan, right? Naiyak po siya. Naawa po siya dun sa aso. Kasi nakita ko rin yun one time, parang pag nakawala, ganun-ganun talaga siya. And then, natamaan nga po siya na sagasaan ng dahan-dahan ng isang sasakyan. Bagamat po yung kinalaunan, bumuti naman po yung kalagayan ng aso. Pero ang hindi po katanggap-tanggap dito na nangyari ay hindi po bumaba yung nakasagasa. Hindi bumaba para harapin yung nangyari na during that time, dala-dala din po niya yung aso niya sa kotse. And inignore lang po. Okay po sana kung hindi sinasadya, okay po yun. Pero parang can you imagine, ini-enjoy niyo yung aso niya doon sa sasakyan at nakasagasa ng aso at hindi niya man lang binabaan para tulungan and buti na lang ikaw safe ka dito.
pabayaan natin sila doon. I'm trying to play around. Paano nga ba nagagawa nating mahalin ng husto ang sarili natin, ngunit ayaw nating maranasan ng iba ang pagmamahal na ito? We are so much into ourselves, and when something bad happened to other people, bahala sila maranasan iyon. And we do not care about other people the way we love ourselves. Hindi natin maikakaila ang malubhang kalagayan ng bawat tao na sobrang makasarili. What I'm trying to say is, kung titignan po natin ang puso ng bawat tao, napakalubha po ng kondisyon natin. Aminin po natin, napakamakasarili ng tao. Sa totoo lang po. Ang masakit na katotohanan ito ang nais baguhin sa atin sa umagang ito ng mensahe na matututunan po natin sa teksto natin ngayon. Pinamagatan natin ang sermong ito base sa ating teksto na The Parable of the Good Neighbor. The Parable of the Good Neighbor. I changed the last word, which is the Good Samaritan, as we all know. Pero ito po directly yung matututunan po natin. Sabi nga po sa verse 36, when Jesus asked the lawyer, or yung parang expert po ng law, which of these three do you think proved to be a neighbor to the man? Which he actually asked, who is my neighbor, right? Well, don't ask kung sino yung tutulungan mo. Tanungin mo kung ikaw ba ay mabuting kapwa sa iyong kapwa. So this is what we will learn, at least from the title itself. Ang sentral na mensahe ng sermong ito, this is the central message of our text. Those who radically love all people in their faithfulness to Jesus prove to be the ones who truly belong to the kingdom of God. Those who radically love all people, all sorts of people, in their faithfulness to Jesus, yun din po yung pundasyon, prove to be the ones who truly belong to the kingdom of God. Because in the negative sense, kung tayo po ay makasarili, we cannot really be part of the kingdom of God. Because that is how the world lives. At ito nga po yung gustong ipamalas o ipahayag ng Diyos sa pagdating ng kanyang kaharian. Yung radikal. Yung radikal po kasi parang napaka-revolusyonaryo nito. Parang napaka-pursuing ng mangyari yung pagbabago. Sa Tagalog po, ang nagmamahal ng lubusan sa lahat ng tao, sa kanilang katapatan kay Jesus, ay nagpapatunay na sila ang tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang mga nagmamahal ng lubusan sa lahat ng tao, sa kanilang katapatan kay Jesus, ay nagpapatunay na sila ang tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos. Dalawang realidad ang pinapatotoo nito sa ating teksto. Two realities. This is actually what's happening, right? At least in the text, ito po yung pinoportray. Una, what I called it in verses 25 to 29, dead orthodoxy. Dead orthodoxy. Yung etymology, halimbawa, ortho and doxa, let's say, or dox, doxa, yung ortho po, I think sa medical field, parang ito po yung parang inaayos yung tamang posisyon. I don't know if I'm sure. Pero yung meaning po kasi nung word is straight or right. Yung kumbaga maayos. Yun yung ortho. Yung doxa means opinion. So meaning po, orthodoxy is like right opinion. Or in other words, correct belief. Kung ano po yung kinaugalian na tradisyon, na katuruan sa isang bagay, katotohanan, yun po yung orthodoxy.
Pero kung ikaw ay lumihis doon, yun nga po yung tinatawag na unorthodox. Right? Pero we called it dead orthodoxy because sabi nga po ni Wayne Beckering, yung dead orthodoxy ay parang, yun po yung katotohanan, ngunit sa puso nila, hindi na po totoo iyon. Totoo lang yun on paper. Kumbaga, naniniwala silang totoo yung katotohanan nito, pero sa buhay po nila, hindi po yun totoo. That's why we call it dead orthodoxy. They believe that is the truth, but in their lives, hindi totoo sa kanila yun. Like this person who answered the question kung paano siya nagtatanong kay Jesus at tinanong din siya mismo pabalik ni Jesus, yes, to inherit the kingdom of God, you shall love the Lord with everything you are, everything in you to the Lord, and love the people around you. Pero the truth is, hindi po yun totoo sa kanya eh. So many experts, so-called, even in the Word of God, are good in articulating kung ano yung katotohanan, even ng Ebanghelyo, pero in their lives, hindi naman talaga sila nagmamahal kahit sa kapwa nila. Ito po ay patay na orthodoxy or dead orthodoxy. But in verses 29 to 35, I called it radical Christianity. Radical Christianity. This is like the opposite. At mas higit pa doon sa katotohanan na ito. May elemento nung Samaritan. Yung Samaritan pa yung nag-exemplify nito. Alright, sige po. Unahin po natin, of course, simulan po natin yung una, dead orthodoxy. Kung titingnan po natin, ito pong parte ng salaysay ni Lucas, yung istruktura po ng salaysay, nakadepende po itong pangyayaring ito, masasabi natin, doon po sa naunang sinabi na ni Jesus na kung saan, in verse 21, if you will look in your Bibles, sabi po dito, in that same hour he rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, the Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Si Jesus daw po ay nasisiyahan sa Ama dahil yung katotohanan patungkol sa Kanya ay hindi niya ibinahagi sa mga marunong o kaya'y magagaling, may alam. Pero ibinahagi niya ito sa mga simpleng tao. It seems, para kay Lucas, sa paggawa niya ng narrative, nilagay po niya yung pangyayaring ito and then in-include niya yung the parable of the Good Samaritan to give an example doon po sa mga taong marurunong. Kuha po ninyo. I hope you get what I'm trying to say. Dito sa ating teksto, lumalabas na binibigyang patotoo ni Jesus sa salaysay ang katotohanan na pinagkalooban ng Diyos ang mga simpleng tao ng karunungan patungkol sa Kanya is nung kausapin po si Jesus ng isang dalubhasa sa kautusan. So tignan po natin in verse 25, this is what happened. And behold, a lawyer stood up to put him to the test. Very specific yung pagkakasabi po dito ni Lucas. Saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Malinaw na ang taong ito po ay eksperto na sa kautusan. They are being treated as theologians during their time. Scholars, biblical scholars. And Jesus, sinabi po mismo dito ni Lucas, tinanong niya daw po si Jesus, ang sabi, what shall I do to inherit eternal life? To put Jesus into a test. Kasi alam niya na actually yung sagot eh. Parang this is like trying to win maybe a debate, to win a conversation about what they know. Pero ito po ang nangyari, imbis na sagutin ni Jesus ang tanong, ibinalik sa kanya ang katanungan.
ayon sa mismong kaalaman at paniniwala na niya sa kautusan. Well, you're asking me, okay? So, Jesus asked him, dito po sa verse 26 to 27, let's read. He said to him, "What is written in the law? How do you read it?" And he answered, that's the question, Jesus, right? Tama po ba? He said to him, "What is written in the law? How do you read it?" And he answered, sumagot po yung lawyer, yes, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself." Lumalabas po dito na posible na nais ng taong ito na masubok yung kaunawaan ni Jesus doon po sa katotohanan ng kautusan. Ibig sabihin, alam namin na ang paraan para ang isang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan ay kung maisasagawa nila itong kautusan, yung Great Commandment actually. Ang nakikita ko po dito, gustong i-test nung dalubhasa sa kautusan si Jesus, kung yun din ba yung pagkaunawa ni Jesus. Kasi it seems na you are like, kanino bang rabbi kayo natuto? Natuto ba kayo sa rabbinic school na talagang ito ang katotohanan? Let me ask you, and then let's see kung tama yung pagkaunawa nyo. That's how I perceive it. Sinasabi po kasi na yung pagbanggit nung katotohanan about the Great Commandment, tinatrato po nila itong creed or credo. Let's say, the Apostles' Creed. That's why a catechism na ang nangyayari din dito, what shall I do to inherit the kingdom of God? Answer, you shall love the Lord your God. Yun po yung the way they confess also during that time. So it's like a creed o pangungumpisal po nila ito. At sinabi po ni Jesus, pinagtibay po niya, he agreed. Right? In verse 28. And he said to him, "You have answered correctly. Do this and you will live." Right? So, sa pagkapamilyar po ng dalubhasang ito sa kautusan, pamilyar po siya doon sa ganong katotohanan, lalong-lalo na itong taong ito, hindi niya lang kayang mabigkas yun, kaya niya pong sigurong gumawa ng expositional na explanation. Kaya niyang, sabi ko nga, pwede siyang probably gumawa ng libro para ma-explain pa niya yung katotohanan doon o maituro pa niya yun ng mas malalim. Kaya nga po, ang masasabi ko din dito, sinundan niya ito ng isa pang tanong na kung saan yun yung probably mas gusto niyang bigyang pansin. Okay? So, yes, I'm asking you, what shall I do to inherit the kingdom of God? And we as Jews, we know this is the answer. Binalik sa kanya yun ni Jesus, na tila, alam mo naman, bakit mo tinatanong sa akin? Pero dito po, lumalabas, ang sinabi po ng the lawyer in verse 29, "But he, desiring to justify himself, said to Jesus, 'And who is my neighbor?'" Dalawa po yung naiisip ko ditong possibility kung bakit nagtanong siya uli ng ganito. It's like, una po, it's very obvious. Kaya siya nagtanong, sabi, to justify himself. Kasi po, sabi po ng Magandang Balita Biblia, yung translation po sa verse 29, tingnan niyo po ito. No? Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya. Nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? In the translation of these people, yung justify himself ay lumalabas na ayaw niyang mapahiya. Kung bakit tinanong mo ako about how should you inherit the kingdom of God, you know it. You answer. And then, yun naman pala you do this and live. Pero he wants to challenge more Jesus. And probably to justify himself or ayaw niyang mapahiya.
And he asked Jesus nga, then who is my neighbor? Right? So probably in their scholarly conversation, kailangan ma-explain ni Jesus kung sino yung neighbor. Pero ito po ang masasabi natin, marami rin sa ating panahon na tila sila ay eksperto na sa salita ng Diyos, pero hindi bihasa sa pagsasagawa nito ng may katapatan. The way I see, ito pong taong ito na nagtatanong kay Jesus, eksperto po siya sa salita ng Diyos, eksperto po siya sa kautusan, pero nung tinanong po niya, who is my neighbor, mukhang kina-qualify po niya kung paano niya gagawin yung kautusan. Teka. Love your neighbor as myself. Pero sino ba talaga yung dapat kong mahalin? Hindi siya gagawa basta-basta nung sinasabi ng salita ng Diyos until ma-prove muna, scholarly, kung sino yung aking neighbor. That's why, marami ang eksperto sa salita ng Diyos, pero pagdating sa pagsasagawa po nito, nagfe-fail po sila. They're too much into the technicalities of the Word of God to the point that it is hindering them already to execute simply kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Maraming mga Kristiyano ang pamilyar na sa katotohanan ng kautusan, like yung love your neighbor or love the Lord your God, o kahit sa Ebanghelyo, they know the gospel, ngunit hindi sanay sa pagsasabuhay nito. Aminin po natin ito. Marami po ang sa forma, mukhang Kristiyano, they sound really like a Christian, but if we will look in their lives, we look in their lives, hindi po proportion, hindi balanse yung kaalaman nila sa buhay nila mismo. Like this person, because he is choosing kung sino yung mamahalin niya. Pero sa kabila nito, pinapakita dito kung may tunay nga bang pagmamahal na nagaganap sa pagkakilala natin sa Diyos at sa pagkaunawa ng Kanyang salita. What I'm trying to say is, yes, pwede pong alam natin yung kautusan na yon, pero ang balik po nun sa atin, alam mo palang kailangan mong mahalin ang Diyos ng buong buhay mo. Tignan mo nga yung sarili mo kung in the first place talagang minamahal mo ko. Kasi kung talagang minamahal mo ko, bakit hindi mo kayang mahalin yung kapwa mo? You know how to inherit the kingdom of God, and then you should love me, you shall love your neighbor. Bakit hindi mo magawa in the first place na mahalin ang sino man? It only proves, ito po yung masasabi ko, it only proves na hindi mo talaga alam yung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon. Kaya ito po ang katanungan natin dito. Masasabi mo bang may pagmamahal ka talaga sa Diyos? Madali po nating sabihin ito o kaya isipin, yes, I do love the Lord. Parang si Pedro, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Okay, anong sinabi? If you love me, feed my sheep. Tend my sheep. Yes, I love you, but tend your sheep. I just love you, Lord. Hindi po pwedeng ganun Kung mahal mo ang Diyos, ang tanong din, kung gayon, may pagmamahal ka rin ba sa lahat ng tao gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Okay, mahal mo ko. Now, minamahal mo din ba yung ibang tao gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo? Ibig sabihin, kung gusto mong mapabuti sa buhay mo, ayaw mong mapahamak, ganun mo din dapat ninanais na mangyari yon sa iyong kapwa. In the way you are loving yourself.
Another question is, may katotohanan rin ba sa iyong buhay ang pagkaunawa mo sa Diyos at sa Kanyang salita? Totoo ba o buhay ang salita ng Diyos sa iyo? Or you are also experiencing dead orthodoxy? You can recite the truths, the creed, the catechism, let's say. You know how to answer who God is, what's the chief end of man. But in your life, it's not true. It's dead. Kaya walang saysay ang lahat ng ating kaalaman sa Diyos at sa Kanyang salita kung hindi naman totoo ang lahat ng ito sa ating buhay. We should not be like these people who are good in articulating the Word of God, in speaking about the Word of God, but in their lives it is not true. They are fake. Kumbaga parang artist lang, performers, as we can call. Pinagtibay ni Jesus ang kahalagahan ng mga ito sa mga sumunod niyang sinabi sa teksto. And then this is the story. Alright, so tinanong po nung lawyer, right? Who is my neighbor? Now, in the second part of our sermon, we called it radical Christianity. This is the opposite. So dead orthodoxy, and radical Christianity. So kanina po, hindi po direktang sinagot ni Jesus eh. Tinanong niya pabalik yung lawyer. This time, hindi niya rin po ito direktang sinagot. Makikita natin na ang pagkadiferensya ng taong ito ay ang hindi balansing pagmamahal niya sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, yung problema po sa taong ito ay hindi balanse yung kaalaman niya sa Diyos at yung pamumuhay niya. Mas nabigyang pansin sa mga sumunod dito ang kahalagahan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Kasi yun nga po yung tinanong who is my neighbor? Now, you're asking me who is your neighbor? Okay, let's talk about it. Nabigyang pansin po yung pagmamahal natin sa ating kapwa, kahalagahan ng pagmamahal natin sa ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Because as a Jew, in their context, they know very well yung Leviticus 19:18. Do to your neighbor what you want to do in yourself. Mahalin mo yung kapwa mo kung gaano mo minamahal yung sarili mo. So dito po, binigyang buhay ito ni Jesus sa paggamit niya ng parabola or yung parable. So in verse 30 to 35, ito po yung sinabi. Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho." Actually, yung up pong yun, mataas po kasi yung Jerusalem. So pababa po siya. Sa mapa naman, pataas po yun. Or anyway. And he fell among the robbers. So merong tao po, no? And he fell among the robbers who stripped him, beat him, and departed, leaving him half dead. Now, by a chance, a priest was going down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. And then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." Sabi po sa kwento,
Tingnan po natin muli. Meron daw pong isang tao na naglalakbay mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. Ang distansya po nun, in estimation, is 15 to 18 kilometers. Malayo po ba yun o hindi? Malayo kasi si Ate Lorena, ilang kilometro pag siya ay pumupunta ng eskwelahan dati? 4 to 5 kilometers nilalakad. Anyway, so ito po, 15 to 18 kilometers. May distansya po siya, pero hindi naman siya sobrang layo, I think. Pero doon po sa daanan na yon, wala pong masyadong tumitira doon. That's why many robbers, magnanakaw, ang nag-aabang po doon ng mga dumadaan para pagsamantalahan. So may danger po lagi doon sa road na yun. That's why, sa madaling salita, na biktima ng mga robbers, ito pong taong ito na tumutungo sa Jericho. Hanggang sa mauwi, na halos patay na daw po siya. Sabi po dito, half dead. Halos patay na po yung tao. Dalawang tao sa magkahiwalay na pagkakataon ang dumaan rito. Alam po natin, ngunit hindi pinansin ang taong nabiktima. Okay? Yung isa po ay priest. Yung priest po, mataas yung katungkulan nun kumpara sa Levites. Okay? Mga Levites, sila po yung parang mga taga-serve po doon sa temple. Parehas po sila, ang assumption po, ay galing po sila freshly sa temple. At pagkatapos ng serbisyo nila, bumaba na po sila. Pero nakita nila, can you imagine, galing po tayo ng church ngayon, at maya-maya may taong nangangailangan sa labas, wala tayong nakita. It's like, ganito po yung nangyayari. Hinihinala ng mga ito, yun nga po, galing po sila doon sa temple. That's why, yung rason po kung bakit sila umiwas, ay dahil sa kautusan. Na pag humawak po sila ng patay, corpse, they will become unclean or they will become unholy. Di ba meron pong tayong mga nadaanan na kwento, yung widow's son, pero si Jesus hinawakan niya at nabuhay. So, iniiwasan po nilang madungisan yung pagkabanal nila. Yes, so yun po yung nangyari. Sila rin ay maituturing na tulad ng karamihan na mas binibigyang halaga ang mga relihiyosong gawain o ang kanilang sarili kaysa ang kapwa. What we are giving more importance or what we are valuing more is yung sarili natin, yes, at yung mga magawa natin yung mga religious commands. Then, having compassion sa tao. Kumbaga, mas matimbang po sa kanila yung religiosity nila kaysa yung pagmamahal sa humanity. Ayan po. Pero sa kwento, hindi po yung biktima ang pangunahing tauhan. Okay? Alam po natin, hindi po yung biktima yung bida dito. Ang mga Samaritano, tulad ng atin pong natutunan sa tinuro po ni Pastor Cloyd, na si Jesus ay nireject sa ng mga Samaritans, and sinabi po ni Pastor Cloyd in chapter 9, 51-62, preaching, dahil po meron silang hindi pagkakaunawaan, galit po sila sa isa't isa. Ang pinag-uugatan po nun, kasi yung mga Samaritano, nakipahimatok sa ibang mga foreign countries. I think in the time of Solomon, somewhere, nung time po na yon, to the point na na-defile po yung people of God because of them. Kaya they are not treating them as purely people of God. Yun po yung parang pinag-uugatan po nun. Ngunit dito sa kwento, ang Samaritano pa ang nahabag at nagmalasakit sa biktima na masasabing Hudyo po yung taong iyon. The lawyer
is a Jew asking Jesus, who is my neighbor, ang pinakita po ni Jesus dito, yung totoong neighbor ay yung kahit nakaaway niya yung taong iyon, ano pa yung lalabagin niyang kautusan, pagmamalasakitan niya ito. Ginamot niya ito at dinala sa maayos na tuluyan para gumaling at binigyan ng sustento. 2 denarii, parang 1 denarii is parang isa pong sweldo po yan ng manggagawa sa isang araw. Dinoble po niya. 2 denarii, ano? At taliwas ito sa ginawa ng pari. Yung ginawa po ng pari, hindi lang simpleng pumunta po siya sa ibang side, other side. I think, ang assumption po dito, meron po siyang sakay na, nakasakay po siya sa kabayo. So ang ginawa ng pari, iniwanan po siya at hindi isinakay. Yung Samaritano, kinuha po niya. Yung Levite, hindi pinansin, pero yung Samaritano in the first place, pinansin po niya. Yung mga robbers, kinuhaan ng pera, itong Samaritano, binigyan niya ng pera. Totally opposite yung nangyari. Pare and Levites. Pero yung robbers, we can expect. They are really wicked people. Sa kwentong ito, tinanong muli ni Jesus ang eksperto sa kautusan in verse 36. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell among the robbers? Ngayon, alam po natin hindi maikakaila kung sino ba talaga yung may magandang ginawa dito. Which forces the lawyer to said in verse 37, and he said, the one who showed him mercy. Parang napahiya nga po itong taong ito. Para sa mga Hudyo, ang kwentong ito ay maaaring kontrobersiya. Kasi nga po, Samaritano tumulong sa Hudyo, di nga dapat tayo magsama. Ngunit, hindi nila maitatanggi ang katotohanan ng radikal na mensahe nito sa kwento. This is really unconventional also. This is so revolutionary. May gagawa ng ganung bagay. Ipinapahayag ni Jesus ang sukdulang mensahe nito na masasabing hindi pa natututunan ng taong ito. Hindi niya pa natututunan yung ganung bagay until dumating si Jesus. Kaya nga po yung pagdating ni Jesus, very radical yung mga ginagawa ni Jesus. Kasi hindi po yun kinaugilian ng mga Hudyo. Hinigitan ni Jesus. Ito po yung mensaheng dala ni Jesus. So, binibigyang buhay ng mensahe ng Ebanghelyo sa kapahayagan ng buhay ni Jesus ang tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, lalo na sa lahat ng uri ng tao. What I'm trying to say is, because of the gospel, na-transform ng husto yung pagkaunawa sa Great Commandment. Masyadong nabigyan ng buhay yung pagmamahal sa Diyos dahil kay Jesus. Mas nabigyan ng buhay yung pagmamahal sa kapwa dahil kay Jesus. Before, alam lang yun nung expert ng law eh. Pero when Jesus exemplified, gave an example through the parable of the Good Samaritan, this is so revolutionary. Hindi normal itong ganito. Kahit kami mga Hudyo, hindi namin gagawin ito. And even because of the gospel, yung katotohanan na tayo ay kaaway ng Diyos at pinursigi ng Diyos na maligtas sa pagpapadala ng kanyang bugtong na anak at mamatay para sa atin, parang hindi po yata pwedeng mangyari basta-basta iyon. At tayo ay nanumbalik sa Diyos dahil sa habag niya. Because of the gospel, we can also love other people radically. Dahil ipinamalas po yun ni Jesus sa atin. Kaya po, Hudyo man, lahat po ng uri ng tao, Hudyo ka man o hindi,
may katungkulan man o wala, mahalaga man sa lipunan o hindi, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, lalaki man o babae, mabuti man o masama. Mahirap po yun. Mabuti man yung tao o masama, we're still capable of loving them because of the gospel. O kaya, Kristiyano man yung isang tao o hindi. Muslim, let's say, or other religions, we should still love these people radically. Ang sino mang tumutulong sa kanyang kapwa, gaya ng pagmamalasakit niya sa kanyang sarili, ay ang tunay na kapwa ng lahat ng tao. In English, he is the true neighbor. Kasi tinanong po siya, di ba, sino sa tingin mo yung neighbor to the man? Prove to be a neighbor to the man. Ang sino mang tumutulong sa kanyang kapwa, gaya ng pagmamalasakit niya sa kanyang sarili, ang tunay na kapwa ng lahat ng tao at tunay na pinaghaharian ng Diyos. Because he's asking about how should I inherit the eternal life. This is the true man na hinahanap niya. Kaya ang katanungan po natin, bilang Kristiyano, you know yourself, may pagmamalasakit ka ba sa lahat ng uri ng tao, kahit pa sila ay kaaway natin? Na ipapatotoo ba ng mga tao sa iyong paligid ang pagmamahal mo sa Diyos base sa aktual na pagmamalasakit mo sa kanila? Masasabi ba ng mga kasama mo sa bahay, masasabi ba ng mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa eskwelahan, sa mga taong nadadaanan mo araw-araw sa street nyo, napapatotoo mo ba sa kanila na talagang minamahal mo ang Diyos base sa kung paano mo sila tinatrato o pinagmamalasakitan bilang Kristiyano? Kumbaga, people will ask, oh, tell me about the gospel, by showing how true it is in your life. You can articulate the gospel well, but how about in your life? Mga minamahal, nais rin sabihin sa atin ni Jesus sa huling parte, in verse 37, second sentence, and Jesus said to him, you go and do likewise. That radical love na ipinamalas ng Samaritano. Kaya po, naway maging totoo sa bawat isa ang mensahe natin, ang mensahe sa atin sa umagang ito, na ang mga nagmamahal ng lubusan sa lahat ng tao, sa kanilang katapatan kay Jesus, ay nagpapatunay na sila ang tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos. This confronts everyone who says that they are really part of the kingdom of God based simply on their knowledge, based simply in their religiosity. Pero tinatanggal po nila yung parte na kung saan kailangan nilang mahalin yung kapwa nila. Naipatotoo ito ng dalawang realidad sa teksto in verses 25 to 29. The dead orthodoxy, first, na totoong nangyayari. At pangalawa, radical Christianity. Verse 25 to 35, 29 to 35. Sa huli pong katanungan natin, meron bang tao sa iyong paligid
na kailangan ng iyong tulong. Siya ba ay iyong kaklase o kasama sa trabaho na hindi maayos ang pamumuhay? Napapansin po ba natin yung mga tao natin sa paligid na may pangangailangan sa kanilang pamumuhay? Maybe not literally, pero yung parang moralidad po nila. Siya ba ay kaibigan mo o kapitbahay na lagi mong nakakausap na tanging si Jesus ang higit na kasagutan sa kanyang pangangailangan? Maaaring sila rin ay mga kasama natin sa simbahan. There are people in our church who needs our help. O kaya'y kapwa natin Kristiyano, hindi man kasama sa simbahan, na nangangailangan ng aruga. They need care. May mga ngamusta sa kanila. May magbibigay ng magandang payo sa kanila. May nagmamatsyag kung sila ba ay namumuhay ng tapat sa Panginoon. May nagko-correct sa kanila. Marami po siguro ang wala na tumutulong sa kanila. O kaya sila po ay nangangailangan ng dadamay lang sa hinaharap nila sa realidad ng buhay nila sa kasalukuyan. They simply want someone na parang merong nagtatapik sa kanila. May tumutulong na maglakad pa rin patuloy sa buhay. Simple as that. But the quick response is, I do not see you. And I don't want to see you. Maaring sila rin ay mga taong malayo sa iyong lugar. Probably you do not know. People in Middle East, Africa, or anywhere who needs your help, which you can actually help. Hindi ka man nila kilala, pero kailangan ng iyong tulong. Maaring sila rin ay nandito lang sa paligid ng ating bahay-sambahan, right here in Bulacnin, or in Lipa, in the other side, or other place, side. Well, Lipa, at large. O mismo, nasa iyong tahanan lang. Sabi ni Philip Ryken, I want to end here. Do not make excuses, but accept the responsibility to be a good neighbor for Christ. Do not look away, but see what needs to be done. Do not cross over to the other side, but take time to stop and help. Do not quit before the job is done, but by the grace of God, carry the things all the way through. Do not do these things to gain eternal life, but because when you were beaten, bloodied, and left for dead, Jesus came and showed mercy to you. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, O Diyos, na wala po kaming mairarason o hindi namin maikakaila na maraming tao sa aming paligid ang nangangailangan, O Diyos. At bilang mga tao na nakatanggap mismo ng iyong pagmamahal at pag-aaruga, pagmamalasakit sa amin, sa inyong grasya, ang aming buhay ay nabago ng gusto. Ang aming destinasyon ay patungo sa higit na kasiyahan kumpara sa dati, O Diyos. Ang aming puso, ang aming kaisipan,
ang lahat ng sa amin, O Diyos, ay inyo pong niligtas. Na kami po ngayon ay sobra-sobrang nakatatanggap ng inyo pong pagpapala kay Jesus. Ngunit, ang iba po ay hindi. Panginoon, bilang mga Kristiyano, bilang iglesia, gamitin niyo po kami para kumatawan kay Jesus sa mga nangangailangan. Sa mga taong walang pag-asa kung hindi nila makikilala si Jesus. Kumilos kayo, Panginoon, at tunay na hubugin niyo po ang bawat isa sa aming iglesia, sa iyong iglesia, na may pamalas ang pagmamahal na ito ni Jesus sa mga makasalanan kahit sa kanyang mga kaaway. At tunay na maipamalas namin, maipahayag namin ang katotohanan ng kaharian ng Diyos na buhay sa panahon namin, O Diyos. Salamat muli, purihin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.